Sa isang tagong sulok ng Maynila, kung saan ang mga eskinita ay masikip, ang mga bahay ay sira-sira, at ang ilaw ng poste ay laging dimilaw at kumukurap, mayroong baryo na parang hindi pinapasok ng batas. Ang mga tao rito ay nakasanayan ng umiwas sa gulo na parang likas na ang pagyuko ng ulo kapag may dumara ang masasamang loob. Sa lugar na ito, kilalang kilala ang magkapatid na sina Renzo at Dante. Sa kabila ng kanilang hindi naman kahanga-hangang itsura, di kalakihan ang pangangatawan, simple ang bihis, laging may bahid ng alikabok ang mga kamay. Naging simbolo na sila ng takot sa buong baryo. Ang Sumpak Twins. Iyon ang tawag ng mga tao sa kanila. Isang bansag na maririnig mo sa bulungan ng mga tindera, sa mga tambay na naghuhuntahan, at sa mga driver na naghihintay ng pasahero sa kanto. May mga kwento tungkol sa kanila na halos parang alamat, na si Renzo, ang mas nakatatanda, ay may isipang parang ahas, tuso, maparaan, at tila hindi nauubusan ng diskarte sa paggawa ng masama. Ang kanyang kapatid naman na si Dante ay kabaligtaran ng pagiging maingat at manipulative ni Renzo. Brutal siya, walang pag-aalinlangan kung kailangan ng marahas na aksyon. Sinasabing minsan na siyang nakapanakit ng isang lalaki nang hindi man lamang ito kumukurap. Isa siyang makapangyarihang bisig sa likod ng mas nakatatandang utak. Nabubuhay ang magkapatid mula sa mga gawaing itinuring na ng iba bilang natural na sa baryo. Pandurukot, pagnanakaw sa mga tindahan ng prutas at gulay, at kung minsan, panlilin lang sa mga bagong salta. Kung may dumayo na hindi pa nakikilala ang Sumpak Twins, siguradong sila'y mabibiktima. At kung may mangyari mang krimen, kahit simpleng nawala ang paminggalan ng kapitbahay, ang unang pangalan na babanggitin ay ang kanila. Ngunit kakaiba rin ang kanilang ugali. Bihira silang gumamit ng dahas kung hindi naman kailangan. Si Renzo, sa kanyang utak, ay mas gusto ang malinis na trabaho. Isang pandurukot na halos hindi mapapansin ng biktima. Si Dante, sa kabila ng kanyang reputasyon bilang brutal, ay mas sumusunod lang sa utos ng kanyang kuya. Pareho silang alam kung hanggang saan lang dapat, at bihira silang gumawa ng ingay na magtutulak sa mga tao para lumaban. Gayunpaman, ang kanilang mga ginagawa ay nag-ugat ng matinding takot. Sa tuwing may bagong insidente, halos ayaw na ng mga tao lumabas ng bahay pagkagat ng dilim. Hindi sila basta-basta nagtutungo sa mga tindahan o palengke nang walang kasama. Pati mga pulis sa lokal na presinto, bagamat may armas, ay tila natutunan na lang magbulag-bulagan. Hindi naman sila bulag sa realidad. Alam nilang sina Renzo at Dante ang may kagagawan. Ngunit sa tuwing sinusubukang habulin ang magkapatid, tila mas mabilis pa ang kanilang pagtakas kaysa sa bitbit nilang radyo. May mga ulat na ilang beses na silang na-corner sa isang eskinita, ngunit sa kung anong paraan, laging nakakalusot. At kung may isang pulis na sumubok, gumamit ng puwersa laban sa kanila, hindi nagtagal, at ang pulis na iyon ay natagpo ang may bali sa braso at duguan. Kaya sa mga tao sa baryo, may tahimik na kasunduan. Huwag nang guluhin ang Sumpak Twins. Para sa marami, mas maigi nang makipagkompromiso, magbigay ng konting barya o pagkain, kaysa maging target ng kanilang galit. At kung may magnanakaw man ng gamit, mapapabuntong hininga na lang ang biktima at sasabihing, "Ano pa nga ba? Sila na naman." Sa mga dyaryo at radyo, ang mga pangalan ni Renzo at Dante ay naging pamilyar na balita. May ilan ding reporters na nagtangkang isulat ang katapangan ng mga pulis na humahabol sa kanila. Pero ang totoo'y madalas lamang na-update ang mga tao na nakaligtas na naman ang Sumpak Twins. Hindi na ito balitang bago. Minsan, kapag gabi, maririnig sa kalye ang pagtawa ng magkapatid. Para silang mga hari sa kanilang maliit na teritoryo, mga batang hindi lumaki, mga pusang naglalakad sa bubong nang walang pakialam kung sino ang nakatanaw. Ang baryo, bagamat buhay sa araw, ay parang sumisiksik sa sarili nito kapag gabi na. At sa gitna ng katahimikan, si Renzo at Dante ang mga multo na laging nariyan. Hindi nakikita, pero nararamdaman. Ang kwento nila, bagamat puno ng kalokohan at pang-aabuso, ay parang naging bahagi na ng kultura ng baryo. Sa bawat kasal na nauudlot dahil ninakaw ang handa, sa bawat piyesta na natigil dahil nawala ang koleksyon, at sa bawat bagong muka na mapapapikit na lang dahil nahulog ang wallet,
Nariyan ang pangalan ng Sumpak Twins, parang marka ng kanilang presensya na hindi matanggal-tanggal. Sa mahabang panahon, walang nagbago. Paulit-ulit ang kwento, paulit-ulit ang takot. Ngunit sa bawat gabi, habang ang magkapatid ay nagpapahinga, hindi nila alam na sa dilim ng isa pang eskinita ay may isang aninong nagmamasid. Isang tao na magdadala ng pagbabago, hindi lang sa kanilang buhay, kundi sa buong baryo. Ngunit ang kwento ng pagbabago ay magsisimula sa susunod na kabanata. Isang gabi ng madilim na kalye. Isang gabi na babasag sa paulit-ulit na siklo ng kasamaan. Isang gabi ng tag-ulan sa Maynila. Tahimik ang paligid, maliban sa mahinang pagpatak ng ulan sa mga bubong. Ang mga eskinita ay basang-basa at ang mga ilaw ng poste lalong kumukurap sa bigat ng ulan. Ang ganitong klaseng panahon ay karaniwang palugit para sa mga tao ng baryo. Isang dahilan upang manatili sa loob ng bahay at iwasan ang kapahamakan na maaaring dala ng gabing madilim. Ngunit para kina Renzo at Dante, ito ang perpektong pagkakataon. Nakahilera sila sa gilid ng kalye, nagkukubli sa likod ng mga lumang tindahan. Si Renzo, tulad ng dati, ang nagsilbing utak ng operasyon. Ang mga mata niya ay mabilis na naglilibot, nagmamasid sa bawat sulok. Si Dante naman, bagamat likas na matapang, ay hindi mapakali. "Sigurado ka ba dito, kuya?" Tanong niya habang tumutulo ang ulan mula sa kanyang basang buhok. "Relax ka lang," sagot ni Renzo. "Walang mangyayari kung hindi tayo kikilos. Mukhang mag-isa lang siya, madilim ang daan, walang tao. Madali ito." Sa tapat nila, isang babae ang tahimik na naglalakad. Naka-hoodie ito, may dalang maliit na bag at mukhang hindi alintana ang ulan. Tila kalmado, halos hindi nagmamadali. Pero para kay Renzo, ang ganitong eksena ay hindi karaniwan. Sa ganitong oras at lugar, bihirang may maglalakad ng mag-isa, lalo na't walang kasiguruhan sa seguridad ng kalye. "Bakit kaya siya mag-isa?" bulong ni Dante. May halong kaba ang boses niya. "Wala na tayong oras para magtanong," sabi ni Renzo. "Andyan na siya. Tumakbo ka sa likod, ako ang haharang. Mabilis dapat. Bago pa niya malaman ang nangyayari, tapos na tayo." Napilit ni Renzo ang kapatid. Nagsimula silang gumalaw, si Dante papalapit mula sa likuran ng babae, habang si Renzo ay dahan-dahang umusad mula sa gilid. Ngunit nang maabot nila ang babae, bigla itong huminto. "Bakit siya tumigil?" bulong ni Dante, nagdadalawang isip na kung tutuloy pa. "Kuya, parang may mali. Huwag kang mag-alala. Diretso lang," sabi ni Renzo, bagamat ramdam niya rin ang kakaibang pakiramdam. Parang hindi pangkaraniwan ang kilos ng babae. Pero kailangan nilang tapusin ito. Hindi pwedeng umatras ngayon. Sa kanilang paglapit, biglang bumaling ang babae. Ang hood na nakatakip sa kanyang mukha ay biglang natanggal. At sa isang iglap, nakita nila ang kanyang mukha. Seryoso, matalas ang mga mata, at may kakaibang tiwala sa sarili. Hindi ito ang tipikal na biktimang madalas nilang nakikita sa baryo. Ang babaeng ito ay may presensya. "Akala niyo siguro madali ako," malamig na sabi ng babae. Sa isang mabilis na galaw, may kinuha siya mula sa kanyang bag. Isang maliit na device na tumunog ng mahina. Kasabay nito, tumigil ang panahon para kina Renzo at Dante. Sa paligid, naglitawan ang iba't ibang anino mula sa dilim. Mga tao na kanina'y parang walang laman ng eskinita, biglang sumulpot mula sa mga gilid ng pader mula sa ilalim ng mga tolda. Sa isang saglit, napalibutan sina Renzo at Dante ng mga individual na tila sanay na sanay sa ganitong sitwasyon. May dala silang mga pangkomunikasyon at ang iba'y tila armado. "Sa totoo lang, matagal na kitang pinagmamatiyagan, Renzo," sabi ng babae. "Alam kong darating ang araw na susubukan mo ako, kaya heto tayo ngayon." Si Renzo, bagamat bihasa sa ganitong sitwasyon, ay hindi mapakali. Iba ito. Sa lahat ng pagkakataong tinangka nilang magnakaw, ngayon lang sila nahuli sa ganito kasopistikadong bitag. Si Dante naman ay halos di makagalaw. Ang mga mata niya ay nakatuon sa babae na kahit na surrounded ay tila kalmado at kumpiyansa. Sa likod ng kanyang takot, may kung anong kakaibang damdamin ang sumibol sa kanya. Hindi basta takot, kundi paghanga. Sa bawat galaw ng babae, sa kanyang tindig at boses, parang may alingaw-ngaw ng lakas at awtoridad na ngayon lang niya naranasan. "Magandang gabi,"
Ako si Agent Shera Vance. Sabi ng babae habang inilalagay ang device sa kanyang bulsa. Isa akong operative ng isang lihim na organisasyon. At sa ngayon, kayo ay mga pangunahing target ko. Para sa magkapatid, parang nawala ang hangin sa kanilang paligid. Ang mga salita ng babae ay tila may bigat na sumasakal sa kanilang dibdib. Si Renzo, na laging may sagot sa bawat sitwasyon, ay natahimik. Si Dante, na sanay sa marahas na paraan, ay ngayon parang batang di alam ang gagawin. Dante! Bulong ni Renzo. Hanap tayo ng butas. Kailangan makalabas tayo dito. Ngunit bago pa man sila makakilos, ang mga lalaking nakapaligid sa kanila ay umatras ng kaunti. Hinayaan ng babae na muling magsalita. Hindi ko kayo hinuli dahil sa simpleng pagnanakaw. Hinuli ko kayo dahil alam kong mas malaki pa ang potensyal ninyo kaysa sa pagiging mga magnanakaw sa baryo. Sabi ni Shera. Pero hindi natin yon pag-uusapan dito. Sasama kayo sa akin o dito kayo magtatapos. Bagamat hindi pa nauunawaan ni Renzo at Dante ang nangyari, malinaw sa kanila ang isang bagay. Ang gabing ito ang babago sa takbo ng kanilang buhay. Sa harap nila ay hindi lang isang biktima. Isa itong babae na tila kayang pigilan ang buong mundo gamit ang kanyang presensya. Sa likod ng kanilang takot, unti-unting nagsimulang magtanong si Dante. Sino ba talaga ang babaeng ito? At bakit parang siya na ang simula ng bagong kabanata ng kanilang kwento? Pansamantalang ikinulong si Renzo at Dante sa isang lihim na pasilidad ng organisasyon ni Agent Vance. Ang lugar ay malayo sa sibilisasyon, napapalibutan ng mataas na bakod at mahigpit na seguridad. Hindi ito mukhang ordinaryong kulungan. May mga pasilidad na tila nilikha upang obserbahan at alamin ang bawat galaw at asal ng mga nakakulong dito. Dito nila unang naramdaman ang bigat ng kanilang mga nagawa. Noong una, tahimik lang ang magkapatid. Si Renzo, ang mas tuso sa dalawa, ay maingat na minamasdan ang paligid, sinusuri ang bawat galaw ng mga tao sa pasilidad. Si Dante naman, bagamat mas malakas ang pangangatawan, ay parang lumiliit sa ilalim ng masinsinang pagmamatsyag ng mga bantay. Sa kabila ng kanilang reputasyon bilang mga kilalang kriminal sa baryo, dito sa lihim na pasilidad, para silang mga pangkaraniwang tao lamang. Walang impluwensya, walang kapangyarihan. Dumating si Agent Shera Vance. Nakatayo siya sa harap nila, walang takot, at may dalang mga dokumento. Gusto kong malaman kung paano kayo naging ganito. Simula niya. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may diin. Parang alam niyang bawat salita ay may bigat. Napilitang magbukas si Renzo, kahit labag man ito sa kanyang kalooban. Ano bang gusto mong marinig? Tanong niya, ang tono'y may halong sarkasmo. Na mahirap ang buhay? Na wala kaming ibang opsyon kundi gawin ang ginawa namin? Wala akong hinahanap na excuse. Tugon ni Vance. Gusto kong marinig ang katotohanan. Bakit kayo nandito sa sitwasyong ito? Si Renzo ay nagbuntong hininga. Ikinuwento niya ang kanilang lumang bahay sa baryo. Ang iniwang responsibilidad ng kanilang mga magulang na nawala dahil sa sakit at kung paano siya, bilang nakatatanda, ay napilitang gumawa ng paraan upang buhayin silang dalawa. Hindi niya idinepensa ang kanilang mga krimen, pero ipinaliwanag niyang iyon ang pinakamabilis na paraang naisip niya upang hindi sila magutom. Hindi ko sinasabing tama ito, wika ni Renzo, pero iyon ang naging paraan ko upang mabuhay kami. Tumango si Vance. Si Dante naman, na kanina'y tahimik lamang, ay biglang nagsalita. Kung hindi dahil kay kuya, hindi ko alam kung saan ako pupulutin. Kaya ginawa ko ang lahat ng sinabi niya. Akala ko, iyon na ang tamang landas para sa amin. Napansin ni Vance na sa likod ng kanilang mga ginawa, may mga bata pa rin sa ilalim ng maskara ng pagiging kriminal. Ang kanilang kwento ay puno ng sakit, ng desperasyon at ng kawalan ng direksyon. Sa puntong ito, napagdesisyonan niyang bigyan sila ng isa pang pagkakataon. Mayroon akong alok sa inyo, wika niya. Tutulungan ko kayong ituwid ang inyong landas, pero kailangan ko ang inyong tulong. Nagulat ang magkapatid. Ano ang ibig mong sabihin? Tanong ni Renzo. Ipinaliwanag ni Vance ang plano. Bilang bahagi ng kanilang rehabilitation program, bibigyan sila ng misyon na magagamit ang kanilang natural na kakayahan sa pagmamasid, pagbabalat kayo, at mabilis na reaksyon.
Sa halip na manakit ng tao, gagamitin nila ang kanilang talento upang mahuli ang mas malalaking isda sa mundo ng krimen. Makikipagtulungan kayo sa akin, paliwanag ni Vance. Tutulungan ninyo akong mahuli ang mga pinuno ng sindikatong mas malaki kaysa sa inyo. Kapalit nito, matututunan ninyo kung paano magsimula ng bagong buhay. Tahimik si Dante. Matagal na niyang nararamdaman ang paghanga kay Vance. Hindi lamang sa kanyang kakayahan, kundi pati na rin sa tapang nitong ipakita sa kanila na may ibang landas bukod sa krimen. Kaya't sa kabila ng takot, sumang-ayon siya. Sige, sabi niya. Gagawin ko ang lahat para ituwid ang pagkakamali ko. Si Renzo, sa kabila ng kanyang karaniwang pagiging matigas ang loob, ay nagdadalawang isip. Para sa kanya, napakahirap magtiwala. Ngunit nakita niya ang determinasyon ni Dante. Nakita niya ang posibilidad na baka, sa unang pagkakataon, maaari silang maging bahagi ng isang mas mataas na layunin. Kung gagawin namin ito, paano mo kami masisigurong hindi lang kami gagamitin? Tanong ni Renzo. Hinding-hindi ko kayo gagamitin! Sagot ni Vance. Bibigyan ko kayo ng pagkakataong maging makabuluhan ang inyong buhay. Ang desisyon ay nasa inyo. Pagkatapos ng ilang sandali ng pag-iisip, tumango rin si Renzo. Gagawin namin ito, pero tandaan mo, ginagawa ko ito hindi lang para sa sarili ko. Ginagawa ko ito para sa kapatid ko. Sa kanilang pagsang-ayon, nagsimula ang unti-unting pagbawi ng kanilang sarili mula sa madilim na nakaraan. Ang pasilidad ay hindi lang naging kulungan para sa kanila. Ito'y naging lugar kung saan natutunan nilang pagnilayan ang kanilang buhay. Kung saan naisip nilang maaaring may ibang kinabukasan na hindi nakabase sa takot at krimen. Si Vance, sa kabila ng kanyang pagiging matigas, ay nagpakita ng malasakit na noon pa lamang naramdaman ng magkapatid. Hindi pa ito ang wakas ng kanilang kwento. Ngunit ito ang simula ng pagbabagong matagal na nilang kailangan. Unti-unti, sa ilalim ng matinding pagsasanay at tulong mula kay Vance, natutunan nila na ang buhay ay may iba pang halaga. Ang kanilang pananaw ay nagbago, at ang simpleng ideya ng pagtutulungan at pag-asa ay unti-unting naging sentro ng kanilang mundo. Sa unang linggo ng pagsasanay, malinaw na ramdam ng magkapatid ang layo ng kanilang bagong mundo mula sa dating buhay. Ang mga kalye ng Barangay 2 na minsang naging kanilang teritoryo ay napalitan ng malinis at organisadong pasilidad ng organisasyon ni Agent Vance. Walang graffiti sa mga pader, walang mga tambay sa gilid, at tiyak na walang takas mula sa mahigpit na schedule ng pagsasanay. Hindi ko akalaing ganito kahigpit, bulong ni Dante kay Renzo habang nag-aayos ng gear bago ang unang physical training session. Sanay na tayo sa gulo sa kalsada, pero dito, parang walang puwang ang pagkakamali. Sagot ni Renzo, malayo ang tingin sa grupo ng mga trainer na naghihintay sa kanila. Kita sa kanyang muka ang tensyon, hindi dahil sa hirap ng training, kundi dahil sa pakiramdam na parang hindi siya makakatakas sa bagong sistema. Sa unang araw pa lang, ipinakilala na sa kanila sina Agent Marco at Agent Lynn, dalawang senior operatives na may iba't ibang estilo ng pagsasanay. Si Marco, isang mataas at seryosong tao, ay direktang nagbigay ng unang utos sa kanila. 3 ikot sa truck, walang palya. Kung sino ang hihinto, magdadagdag ng isa pang ikot. Sabi niya, malamig at walang emosyon. 3 ikot lang? Tanong ni Dante, halatang natatawa. Madali lang yan. Kung madali lang, bakit hindi mo pa sinisimulan? Tanong ni Marco ng direkta, ang tono ng boses niya ay may halong hamon. Nagulat si Dante sa bilis ng sagot, pero hindi na siya nagkomento at tumakbo na lang. Si Lynn naman ay kabaliktaran ng estilo ni Marco. Mas relaxed siya kahit sa pagbibigay ng instruksyon. Okay Renzo, narinig mo naman si Marco. 3 ikot. Pero kung hindi mo kaya, pwede mo namang ipahinga ang isip mo sa takbo. Huwag masyadong seryoso. Biro niya habang ngumiti. Ngunit sa likod ng ngiti ay naroon ang isang matalas na obserbasyon. Parang alam niya kung anong iniisip ni Renzo. Hindi ito napansin ni Renzo noon, pero sa susunod na mga linggo, natutunan niyang basahin ang dinamika ng grupo. Ang bawat trainer ay may sariling estilo, hindi lamang upang palakasin ang katawan ng trainees, kundi upang mahasa rin ang kanilang diskarte at pananaw. At bagamat tahimik si Renzo, alam ng mga trainer na sa kabila ng maingat niyang kilos,
ay may likas na talino siya pagdating sa pag-strategize. Alam din nila na sa ngayon, si Renzo ay nagmamasid pa rin at tila nag-aabang ng tamang oras para kumilos ayon sa sariling plano. Habang lumilipas ang mga araw, nagsimulang mapansin ni Dante ang disiplina sa paligid. Hindi ito ang simpleng pagsunod lamang sa utos. Ito'y isang kultura ng respeto sa kakayahan ng bawat isa. Kapag may nagkamali, hindi ito kinukutya, bagkus ay tinuturuan. Kapag may nahuhuli sa lakad, hindi ito binubulyawan kundi binibigyan ng payo. Dito natutunan ni Dante na ang lakas ng isang grupo ay hindi lamang nakabase sa kung sino ang pinakamalakas, kundi sa kung paano nagtutulungan ang lahat upang umunlad. Grabe to! Hindi tulad ng dati, walang inggitan dito! Sabi niya isang gabi kay Renzo habang nagpapahinga sila sa barracks. Lahat nagtutulungan. Pero hindi ibig sabihin na hindi sila nagmamasid. Sagot ni Renzo, tahimik ngunit seryoso ang tono. Iba ang paraan nila, pero alam nilang alam mo yun. Hindi sumagot si Dante, ngunit ramdam niya ang punto ng kanyang kapatid. Hindi ito tungkol sa pagtakas mula sa sistema, kundi sa pag-unawa kung paano ito gumagana. Samantala, si Renzo ay nananatiling maingat. Kahit pa natutunan niya kung paano makipagkaibigan, alam niya na ang pagkakamali ay maaaring magdulot ng problema hindi lamang sa kanya kundi sa buong grupo. Habang si Dante ay nagsisimula ng magtiwala sa mga kasama, si Renzo ay palaging may bahid ng pagdududa. Gayunpaman, hindi niya maikakailang may natututunan siya mula sa kanilang pagsasanay. Sa bawat taktika na tinuturo ng kanilang mga trainer, sa bawat simulated operation at sa bawat oras na inilalaan niya upang mag-obserba, natututo siyang maging mas mabisa sa pag-iisip at sa pagkilos. Sa kabila ng lahat, ang kanilang nakaraan ay tila aninong laging sumusunod sa kanila. Tuwing nagsasama sila sa isang tahimik na lugar, napapaisip si Renzo kung kailan babalik ang dating sumpak na buhay nila. May mga pagkakataong nagigising siya sa gitna ng gabi, iniisip kung tama ba ang desisyon nilang sumama sa grupong ito. Ngunit tuwing iniisip niyang sumuko o bumalik sa lumang gawi, naaalala niya ang mga mata ni Agent Vance. Mga matang hindi lamang nagbibigay ng utos, kundi nagbibigay din ng tiwala. Isang araw, habang nagkakape, kasama si Lynn, napansin ni Renzo na hindi na siya masyadong alangan. Mukhang mas kampante ka na, sabi ni Lynn, ngumingiti. Iba na ang kilos mo. Siguro, sagot ni Renzo, sabay lagok ng kape. Pero hindi ko pa rin sinasabi na kampante na talaga ako. Walang masama kung may kaunting pagdududa, sagot ni Lynn. Pero minsan, ang tiwala sa grupo ang magdadala sa iyo sa tamang direksyon. Naging tahimik si Renzo pagkatapos noon. Marahil ay totoo nga ang sinasabi ni Lynn. Marahil ang pagiging maingat ay bahagi na ng kanyang karakter. Ngunit ang pagtitiwala ay isang bagay na maaari niyang matutunan kahit pa unti-unti. Habang tumatagal, ang tensyon sa pagitan ng magkapatid ay hindi na kasing bigat tulad ng dati. Natutunan nilang tanggapin ang bagong takbo ng kanilang buhay, kahit hindi pa sila lubos na kumbinsido na ito ang kanilang permanenteng landas. Ngunit sa bawat paglipas ng araw, sa bawat simpleng kwentuhan, sa bawat misyon na unti-unting itinuturo sa kanila, nagsisimula na nilang makita ang liwanag ng pagbabago. Tila unti-unti na nilang naisasantabi ang anino ng nakaraan. Hindi pa lubos, ngunit sapat na upang makakita ng bagong landas. Sa maagang oras ng gabi, tinipon ni Agent Vance ang grupo para sa kanilang unang operasyon. Nasa silid ang magkapatid na sina Renzo at Dante, kasama ang ilang mga veteranong operatiba. Sa gitna ng mesa ay nakalatag ang blueprint ng warehouse na target nilang obserbahan. Walang formal na briefing, dumiretso na si Vance sa punto. Simple lang ito, sabi ni Vance habang itinuro ang ilang critical na puntos sa blueprint. Mag-o-observe lang tayo. Ika-capture natin ang lahat ng kilos na makikita. Walang mag-e-engage kung hindi kinakailangan. Nakita ni Renzo ang seryosong tingin ni Vance. At bagamat hindi niya pinahalata, nakakaramdam siya ng kaba. Hindi ito tulad ng nakasanayan niyang job noong nasa Barangay 2 pa siya. Wala itong masalimuot na diskarte o tusong paglinlang. Ito ay isang tahimik na operasyon kung saan kailangan tumahimik at magmasid. Hindi pa niya alam kung paano siya magiging epektibo rito. Si Dante naman, bagamat hindi rin sanay sa ganitong uri ng misyon, ay tila mas determinado.
Ramdam niya na ito na ang unang pagkakataon para patunayan ang sarili. Ang simpleng direktiba ni Vance, manatili sa anino, huwag magpahalatang naroroon sila, ay nagbigay kay Dante ng malinaw na layunin. Tumingin siya kay Renzo at sa isang sandali, parang nangungusap ang mga mata niya. Gawin natin to. Pagdating nila sa lokasyon, malamig na simoy ng hangin mula sa pier ang sumalubong sa kanila. Ang warehouse ay malaki at tila napabayaan, pero ang ilaw na nagmumula sa loob nito ay nagpatunay na may aktibidad sa kabila ng mga pader. Pinuwesto ni Vance ang grupo sa strategic points. Ang bawat tao ay may partikular na gawain at sina Renzo at Dante ay tinukoy bilang spotters. Sila ang pangunahing magmamatyag sa mga entrance at exit. Nasa madilim na bahagi ng isang rooftop si Dante, gamit ang binoculars upang makita ang anumang kakaibang kilos sa paligid. Maya't maya ay nagre-report siya sa radyo. May 2 lalaking lumabas. Mukhang delivery team. Walang armas nakita. Tumugon si Vance. Noted. Keep your eyes on them. Don't engage. Nasa kabilang dulo naman si Renzo, nakafocus sa mga taong dumating sakay ng isang van. Ang mga taong ito ay mukhang hindi ordinaryong mga manggagawa. Formal ang mga kasuotan at ang kilos ay sobrang maingat. Biglang sumagi sa isip niya. Ito ba ang klase ng tao na pinapasok nila ngayon? Hindi ito simpleng petty thieves na katulad ng dati nilang kinakaharap. Mga professional ang mga ito, mga taong may koneksyon. Sa loob ng ilang oras, walang masyadong aksyon. Ngunit habang patuloy silang nag-oobserba, napansin ni Renzo ang isa pang grupo na dumating. Ang leader ng grupong ito ay pamilyar. Hindi sa personal, kundi sa mga briefing at intel na pinakita ni Vance. Arms dealer, isa sa mga pangunahing target ng kanilang organisasyon. Hindi lang simpleng smuggling ang nangyayari sa warehouse na ito. May mas malalim na operasyon dito. May nakita akong kilala natin. Tahimik na sabi ni Renzo sa radio. Arms dealer, tiyak akong siya yun. Sa kabilang linya, narinig niya ang mahinang sagot ni Vance. Maintain position, report every move. Habang tumatagal, unti-unting tumataas ang tensyon. Lumalabas na ang ilang malalaking crate mula sa warehouse na binabantayan ng mga taong armado. Ang dating simpleng surveillance operation ay nagiging mas komplikado. Nakikita ito ni Dante mula sa itaas. Nakita niyang may isang tauhan na tila may dalang blueprint. Naglalakad papunta sa isang van. Mabilis siyang nag-isip kung dapat ba niyang i-alerto ang grupo o hayaan lang muna. Vance? Bulong ni Dante sa radyo. May dala silang blueprints. Mukhang mahalaga. Huwag kang gagalaw. Stay put. Sagot ni Vance. Hindi pa rin sanay si Dante na maghintay. Gusto niyang kumilos, pero pinigilan niya ang sarili. Naalala niya ang training, ang kahalagahan ng disiplina at pagsunod sa plano. Tumingin siya sa paligid at nakita niya si Renzo na mukhang tensyonado rin. Pinilit ni Dante ang sarili na magtiwala sa proseso. Maya-maya pa, may isang di inaasahang nangyari. May nahulog na kahon mula sa truck na binubuhat ng isa sa mga tauhan. Agad itong nagdulot ng maikling kaguluhan. At doon na nila nakita ang laman ng kahon. Mga armas na mukhang high-end at ipinupuslit papunta sa iba't ibang lugar sa Asia. Napakapit si Renzo sa radyo. Confirmed, arms deal nga to. Sa puntong ito, alam ng grupo na nasa mas delikado silang sitwasyon. Pero alam din nila na ang misyon ay hindi para makipaglaban, kundi upang makakuha ng sapat na impormasyon. Si Dante, na bagamat gusto ng kumilos, ay nag-isip ng paraan para maiwasan ang malakihang kaguluhan. Gumamit siya ng mga shadow signals, isang simpleng sistema ng senyas gamit ang liwanag mula sa maliliit na mirror reflector upang alertuhin ang backup team nang hindi nagpapaalamang naroroon sila. Sa ganoong paraan, naitawid niya ang impormasyon ng walang ingay. Nang matapos ang operasyon, bumalik sila sa base. Dito, unang beses na pinuri ni Vance ang magkapatid. Good job! You kept your position. That's what matters. Sabi niya, diretso at maikli, pero sapat para maramdaman nilang nagawa nila ang tama. Habang nagpapahinga si Renzo, tumingin siya sa kapatid. Ginawa natin to. Sabi niya, halata ang bahagyang ginhawa sa boses. Ngunit sa loob-loob niya, may naiwang tanong. Kaya ba talaga nilang tumalikod sa dati nilang buhay? Ang operasyon ay tagumpay, pero ang pakiramdam ng paglalakad sa isang bagong landas
ay nananatiling mabigat. Alam niyang hindi pa tapos ang kwento. Ang kanilang nakaraan, bagamat hindi na tulad ng dati, ay parang isang aninong hindi ganap na nawawala. Ang buhay ni Renzo at Dante sa ilalim ng organisasyon ni Agent Vance ay unti-unting nagiging mas sistematiko. Hindi man madali ang pagbabagong kanilang pinagdadaanan, kapansin-pansin ang unti-unting pagkatuto nila sa bawat misyon. Natutunan nilang sumunod sa utos, magtiwala sa plano, at magpakita ng disiplina sa kanilang trabaho. Ngunit sa kabila ng pag-unlad na ito, isang balita ang dumating na tila babaligtad sa kanilang mga tagumpay. Si Calavera, ang dating pinuno ng isang kilalang sindikato at dating mentor ni Renzo noong sila'y bata, ay bumalik mula sa matagal na pagkawala. Ang balita ay unang umabot kay Renzo sa pamamagitan ng isang dating kakilala mula sa kalsada. Narinig ko na si Calavera ay nagpakita na muli. Galit siya sa ginawa niyo. Sabi ng lalaki, nalaman niyang sumama kayo kay Vance. Hindi raw siya titigil hanggang hindi niya kayo napapabagsak. Hindi na bago kay Renzo ang pangalan ni Calavera. Si Calavera ang nagturo sa kanya ng lahat ng nalalaman niya noon tungkol sa pagnanakaw, pag-iwas sa mga autoridad at pagiging tuso sa kalye. Sa kabila ng pagiging mentor nito, alam din ni Renzo na isa siyang mapanganib na tao. Alam niya kung gaano katalas ang pag-iisip ni Calavera, kung gaano ito kahusay sa pagbasa ng tao at sa paggawa ng mga estratehiya. Kaya't ang pagbabalik nito ay isang maselang banta, hindi lamang sa kanilang kaligtasan, kundi sa kanilang paniniwalang kaya nilang magbago. Habang pilit na isinasawalang bahala ni Renzo ang balita, hindi maikakailang nagsimula itong makaimpluwensya sa kanyang mga kilos. Mula sa pagiging maingat sa bawat hakbang hanggang sa pagkakaroon ng mas mataas na alerto sa bawat misyon, ramdam ng kanyang mga kasamahan na may bumabagabag sa kanya. Ngunit sa halip na magtanong, nagpatuloy si Dante sa kanyang gawain. Alam niyang hindi madali para kay Renzo ang harapin ang balitang iyon. Alam din niyang ang nakaraan nila ay hindi basta-basta mabubura. Sa gitna ng kanyang sariling takot, pinili ni Dante na manatili sa plano. Ituloy ang kanyang mga tungkulin at hanapin ang lakas na dati ay ni hindi niya alam na mayroon siya. Isang gabi, sa gitna ng isang mapayapang surveillance mission, kinausap ni Dante si Agent Vance. Tahimik silang magkatabi, parehong nagmamasid sa mga taong pumapasok at lumalabas sa isang gusaling iniimbestigahan nila. Vance? Simula ni Dante, hindi inaalis ang tingin sa binoculars. Ano ang ginagawa mo kapag may bumabalik mula sa nakaraan mo? Yung parang hindi mo matatakasan? Saglit na tumahimik si Vance. Ang malamig ngunit mahinahong boses nito'y sumagot. Dante, ang nakaraan natin ay parang aninong sumusunod sa bawat hakbang. Pero hindi ito nangangahulugan na kailangan tayong magpatuloy sa landas na iyon. Ang mahalaga ay kung paano natin haharapin ang ngayon. Sa pagkakataong iyon, naramdaman ni Dante ang bigat ng mga salita ni Vance. Ito ang kauna-unahang beses na naramdaman niyang may tunay na pag-aalala ang kanyang mentor hindi lamang sa operasyon, kundi sa kanyang personal na paglalakbay. Hindi siya nagtanong pa, ngunit sa bawat segundo ng katahimikan, sa pagitan nila, parang nagiging mas malinaw sa kanya ang daan. Alam niyang hindi siya pwedeng umurong, na ang pagbabagong pinasok nila ng kanyang kapatid ay mas malaki kaysa sa anumang banta na nagmumula sa nakaraan. Habang tumatagal, napapansin ni Dante na mas nagiging bukas ang pakikitungo ni Vance sa kanya. Hindi man lantarang nagpapakita ng emosyon, ramdam niya ang tiwala at respeto ng kanyang mentor. Sa bawat misyon, sa bawat tagumpay, unti-unting lumalalim ang kanilang koneksyon. Sa kabila ng pagiging tahimik at hindi sanay magpakita ng nararamdaman, nakikita ni Dante sa mga mata ni Vance ang kumpiyansa na kaya nilang magtagumpay. Samantala, si Renzo ay hindi makapagtago ng kanyang sariling pag-aalala. Ang bawat paggalaw ng grupo, bawat misyon na kanilang tinutulungan, ay parang nagiging isang bagong arena ng panganib. Alam niyang sinusubaybayan sila ni Calavera. Alam niyang sa bawat tagumpay na nakikita nila sa mga operasyon, mas lalo nilang inuudyok ang kanilang dating mentor na gumawa ng hakbang upang pabagsakin sila. Isang gabi, habang sila'y nagpapahinga pagkatapos ng isang operasyon, kinausap ni Renzo ang kanyang kapatid. Dante, hindi ba't naiisip mo rin kung ano ang kayang gawin ni Calavera sa atin? Alam mo kung paano siya gumalaw. Hindi siya titigil hanggat hindi tayo na ibabalik sa ilalim niya.
Sa pagkakataong iyon, tumingin si Dante ng diretso sa mga mata ni Renzo. Oo, alam ko. Pero hindi ako natatakot sa kanya. Natutunan ko dito, mula kay Vance, na hindi na tayo nakadepende sa takot. Hindi na tayo yung mga tao na pinapatakbo ng takot sa kanya. Kaya kung kailangan nating harapin siya, gagawin natin. Ang sagot na iyon ay tila sumugat sa naitatagong takot ni Renzo. Pero sa kabila ng sakit, naramdaman niyang tama ang sinabi ni Dante. Alam niyang ang laban nila ngayon ay hindi lamang laban sa kanilang dating mentor, kundi sa kanila ring sarili. Sa pagpapatuloy ng kanilang bagong landas, unti-unting lumalakas ang kanilang loob na harapin ang anumang pagsubok, kahit pa ito'y galing sa kanilang pinakamatinding bangungot. Ang maagang umaga sa training facility ng organisasyon ay karaniwang puno ng tahimik na sipag. Walang ingay kundi ang mga tunog ng weights na binubuhat, ang maingat na hakbang ng mga trainees sa obstacle course, at ang mga mabilis na direktibang binibigay ng mga instructors. Ngunit isang araw, habang ginagawa ni Renzo ang kanyang routine sa shooting range, napansin niyang may iniabot na folder si Agent Lin kay Dante. Agad siyang natigilan. Hindi siya nagtangkang magtanong, ngunit mula sa distansya, kita niya ang seryosong ekspresyon sa mukha ni Dante habang binubuklat ang laman ng folder. Kinagabihan, sa kanilang shared quarters, hindi na napigilan ni Renzo ang kanyang kuryosidad. Ano yung folder na binigay sa'yo kanina? Tanong niya habang hinuhubad ang kanyang boots. Saglit na tumahimik si Dante. Tumingin ito sa labas ng bintana, parang inaalala ang mga detalye ng natuklasan niya. Tungkol kay Vance. Mahina niyang sagot. Tungkol sa nakaraan niya. Napataas ang kilay ni Renzo. Anong ibig mong sabihin? Anong klaseng nakaraan? Huminga ng malalim si Dante. Dati pala siyang rebelde sa Pilipinas. Bago siya naging operative, bahagi siya ng isang grupo na lumaban sa gobyerno. Hindi lang basta rebelde, isa siya sa mga leader. Napaatras si Renzo sa sinabi ng kapatid. Hindi niya alam kung ano ang mararamdaman, kagulatan, pagdududa, o galit. Bakit ngayon lang natin nalaman to? At bakit siya narito? Ano ba talaga ang dahilan kung bakit tayo kinuha? Dahil sa paghahanap niya ng hustisya. Sagot ni Dante, diretso ang tono. Hindi lang trabaho ang dahilan kung bakit niya tayo kinuha. Hindi niya to ginagawa dahil lang sa trabaho. Ginagawa niya to dahil gusto niyang makabawi sa mga pagkakamali niya dati. Napalunok si Renzo. Hustisya o paghihiganti? Sa saglit na iyon, tila sumikip ang espasyo sa pagitan nilang magkapatid. Ramdam ni Renzo ang bigat ng natuklasan ni Dante. Hindi niya alam kung dapat ba siyang maniwala o magtanong pa. Ang bawat misyon, ang bawat utos ni Vance, biglang tila may halong pagdududa. Ang leader nilang dati inaakala niyang tuwid at propesyonal. Ngayon ay may anino ng nakaraan na hindi niya lubos maisip. Sa kabila ng lahat ng training at pagtitiwala na naipon nila, bakit parang may bahagi pa rin ng kwento ang hindi nila alam? Sa mga susunod na linggo, hindi maiwasan ni Renzo na muling balikan ang mga nangyari. Sa bawat debriefing, habang tahimik na nagmamasid sa mga kilos ni Vance, pilit niyang hinahanap ang bahid ng rebelde. May mga pagkakataong parang mas mataas ang boses ni Vance o mas mabilis siyang kumilos kapag may critical na impormasyon. Sa mga sandaling iyon, iniisip ni Renzo kung ang kilos ba ng kanilang leader ay dahil sa tungkulin o dahil sa personal na layunin. Renzo! Bulong ni Dante sa isang meeting habang hinihintay nilang magsimula ang briefing. Tigil na natin ang kakaisip kung ano ang dahilan ni Vance. Ang mahalaga, tinutulungan niya tayo. Binago niya ang takbo ng buhay natin. Binago niya, oo. Sagot ni Renzo. Pero kung ang binabalikan niya ay para lang ipakita na kaya niyang itama ang sarili niyang nakaraan, paano tayo makakasiguro na ginagawa natin to para sa tama, hindi lang para sa kanya? Hindi na sumagot si Dante. Sa kabila ng paghanga niya kay Vance, alam niyang may punto si Renzo. Ngunit para kay Dante, hindi na mahalaga kung ano man ang pinagmulan ni Vance. Ang mahalaga ay ang direksyon na binigay sa kanila. Ang pag-asa na dati ni hindi nila alam na mayroon pala. Samantala, sa bawat galaw ng grupo, hindi nawala ang presensya ni Calavera. Alam ng magkapatid na minamanmanan pa rin sila. Sa tuwing may misyon, sa tuwing may briefing, parang may mga mata sa likuran nila. Si Renzo, lalo na, ay laging may kaba.
Ang bawat bagong impormasyon, bawat piraso ng intel, ay parang may bahid ng impluwensya ng kanilang dating mentor. Isang gabi, sa isang operasyon kung saan kailangan nilang mag-monitor ng isang shipment sa pier, biglang lumapit si Dante kay Vance. Tahimik, hindi halatang may tensyon. "Sir," sabi ni Dante, "ano ba talaga ang dahilan kung bakit nyo kami kinuha? Hindi ko sinasadyang malaman ang tungkol sa nakaraan nyo, pero gusto ko sanang marinig mula sa inyo." Huminto si Vance sa pagsisiyasat ng mapa sa harapan. Tinignan niya si Dante, tahimik, parang nag-iisip kung paano sasagutin ang tanong. "Kinuha ko kayo dahil naniniwala ako na kahit ang mga taong pinakamaraming pagkakamali ay may karapatang magbago." Sagot niya sa mababang boses. "Galing din ako sa madilim na mundo, pero kung nakayanan kong lumabas mula doon, alam kong kaya niyo rin." "Pero bakit hindi niyo sinabi agad?" tanong ni Dante. "Bakit parang kailangang tago?" "Dahil hindi tungkol sa akin ito," sagot ni Vance, seryoso ang tono. "Hindi ako ang mahalaga dito. Kayo, ang pagbabagong ginagawa niyo ang mahalaga, hindi ang nakaraan ko." Sa saglit na iyon, nakaramdam si Dante ng kakaibang respeto para kay Vance. Bagamat alam niyang hindi perpekto ang kanilang leader, alam din niya na ang mga taong may pinagdaanan ay kadalasang may mas malalim na pag-unawa sa buhay. Hindi na siya nagtanong pa. Sa halip, tahimik siyang umalis at muling nagpatuloy sa kanyang gawain. Habang tumatagal, nagiging malinaw na hindi lang simpleng pagbabago ang pinapasok nila. Ang bawat hakbang, ang bawat bagong natutunan ay hindi lamang tungkol sa misyon. Ito'y tungkol sa pagharap sa nakaraan, sa paghahanap ng sariling katatagan, at sa pagtitiwala sa mas malaking layunin. Ngunit sa likod ng lahat ng ito, laging naroon ang anino ni Calavera. Alam ng magkapatid na darating ang araw na muli silang haharap sa kanya. Ang tanong na lang ay kung handa na ba sila, hindi lamang sa laban, kundi sa pagtanggap ng kanilang sariling mga kwento. Lumipas ang ilang linggo mula nang malaman ni Renzo at Dante ang mas malalim na pagkatao ni Agent Vance. Kahit papatuloy silang nagsasanay at sumasabak sa mas mahihirap na misyon, ramdam nilang may pagbabago sa paligid. Nagiging mas madalas ang mga pag-atake sa kanilang grupo, mas maraming impormasyon ang tila nalalaman ng mga kalaban, at parang laging may nakaabang na panganib saan man sila magpunta. Isang gabi, habang nagre-review ng detalye ng susunod nilang operasyon, tinipon ni Vance ang team sa briefing room. Ang misyon nila ay pasukin ang isang warehouse kung saan itinatago ang mga dokumentong may kinalaman sa isang malaking arms deal. Simple dapat ang plano: pasok, retrieve at exit. Ngunit alam ng lahat na hindi ito magiging madali. "May bagong impormasyon tayong umuwang natanggap," sabi ni Vance habang itinuturo ang isang marker sa mapa. "Posibleng mag-deploy ng backup ang kalaban. Mag-ingat tayo sa anumang sorpresa." Habang nakikinig si Dante, napansin niya si Renzo na nakayuko at parang malalim ang iniisip. Nagpatuloy si Vance sa pagbibigay ng instruksyon, ngunit tila hindi naririnig lahat ni Renzo. Sa mga nakaraang linggo, lalo siyang naging tahimik. Ang balitang muling bumalik si Calavera at ang patuloy na pananabutahe sa kanila ay unti-unting nakaapekto sa kanyang kumpiyansa. Habang ang iba sa team ay nagkakaroon ng mas matibay na paniniwala sa kanilang misyon, si Renzo ay patuloy na nagdududa kung may kabuluhan pa ang lahat ng kanilang ginagawa. Pagkatapos ng briefing, lumapit si Dante sa kanyang kuya. "Renzo," sabi niya, bahagyang bumubulong upang hindi marinig ng iba. "May problema ka ba?" "Wala, ayos lang ako." Mabilis na sagot ni Renzo, ngunit halata sa boses niya ang kaba. Tumingin siya kay Dante at agad tumalikod. "Mas mabuti siguro kung magpahinga na tayo. Maaga pa ang misyon bukas." Alam ni Dante na may bumabagabag sa kanyang kapatid. Ngunit sa halip na pilitin itong magsalita, hinayaan muna niya. Sa kabila ng sariling alalahanin, pinili niyang mag-focus sa kanilang gawain. Sa kabila ng tensyon at takot, pilit niyang itinutuon ang sarili sa utos ni Vance at sa misyon na naghihintay. Kinabukasan, dumating ang oras ng operasyon. Tahimik nilang nilapitan ang warehouse, bawat hakbang ay maingat na tinutugma sa plano. Sa una, maayos ang lahat, walang nakitang mga bantay, walang alarma. Ngunit nang makarating sila sa target room kung saan nakaimbak ang mga dokumento, biglang nag-iba ang ihip ng hangin.
Narinig ni Dante ang mahinang ingay ng mga papalapit na paa sa sahig. Agad niyang itinulak si Vance palayo sa pinto at sinenyasan ang lahat na humanda. Biglang sumabog ang pintuan at pumasok ang mga armadong kalaban. Ang simpleng retrieval operation ay naging isang ambush. "Fall back!" sigaw ni Vance, ngunit kahit siya'y na-corner ng dalawang armadong lalaki. Habang abala ang team sa pagtatanggol, napansin ni Dante na sugatan si Vance. Tumulo ang dugo mula sa balikat nito, ngunit patuloy siyang nagbigay ng direktiba. Ang tapang at dedikasyon ni Vance sa gitna ng panganib ay nagbigay kay Dante ng lakas ng loob. "Sir, kaya ko to!" sabi ni Dante habang tinutulungan si Vance na magtago sa isang mas ligtas na posisyon. "Bumalik ka sa sasakyan. Ako ang bahala dito." "Hindi, Dante. Hindi kita iiwan," sagot ni Vance, ang kanyang boses matatag kahit masakit ang balikat. "Gawin mo lang ang sinabi ko. Alam kong kaya mo." Sa sandaling iyon, tila nabura ang lahat ng alinlangan kay Dante. Ang respeto at paghanga niya kay Vance ay lalong tumibay. Ginamit niya ang bawat natutunan sa training, hindi lamang upang lumaban, kundi upang makahanap ng mas ligtas na paraan palabas. Hindi na siya ang dating impulsive na Dante na laging umaasa sa lakas at dahas. Sa halip, naging isang leader siya sa sarili niyang paraan. Pinangunahan ng team, tiniyak na lahat ay makakaalis ng ligtas, at siniguradong ang mga dokumentong kanilang nakuha ay hindi mawawala. Samantala, si Renzo ay naiwan sa labas upang bantayan ang perimeter. Hindi siya bahagi ng direct assault team, kaya't wala siyang alam tungkol sa nangyayari sa loob. Ngunit habang nagmamatyag, biglang may lumapit sa kanya. Isang taong hindi niya inaasahan. Si Calavera. "Renzo," sabi ng matanda, ang boses nito malamig ngunit puno ng panunukso. "Nakita mo na ang totoo, hindi ba? Hindi ka nila kailanman matatanggap. Ang mundo nila ay hindi para sa'yo." Sa kabila ng kaba, tumayo si Renzo at hinarap ang dating mentor. "Bakit ka narito? Sinusubukan mo na naman ba kaming kontrolin?" Ngumiti si Calavera, parang nananadya. "Kontrolin? Hindi ko kailangang kontrolin ka. Narito lang ako upang ipaalala sa iyo kung sino ka. Hindi mo kayang tumakas sa iyong nakaraan." Naramdaman ni Renzo ang bugso ng galit at takot sa kanyang dibdib. Ngunit sa halip na magpaakit sa mga salita ni Calavera, napaisip siya. Sa unang pagkakataon, naalala niya ang mga natutunan mula sa training ni Vance. Ang kontrol ng emosyon, ang disiplina, at ang pagtitiwala sa sarili. Imbis na tumakbo o bumalik sa dating ugali, tumingin siya kay Calavera at malumanay na sumagot. "Hindi ako ang tao na iniwan mo noon," sabi ni Renzo, "at hindi na rin ako ang taong magpapadala sa mga salita mo." Saglit na tumahimik si Calavera. Mukhang hindi ito inaasahan. Ngunit bago pa man ito makapagsalita ulit, narinig nila ang tunog ng mga paparating na backup mula sa team ni Vance. Tumalikod si Calavera, ngumiti ng mapait at biglang nawala sa dilim. Bumalik si Renzo sa grupo at kahit wala siyang sinabing detalye tungkol sa muling pagkikita nila ni Calavera, alam niyang isang malaking hakbang ang ginawa niya. Hindi niya kailanman makakalimutan ang kanyang nakaraan, pero sa sandaling iyon, pinili niyang sumulong sa tamang landas. Isang landas na hindi kontrolado ng takot o galit, kundi ng sariling pagpapasya. Sa maagang umaga, nagtipon muli ang grupo ni Agent Vance sa kanilang operations room. Nakalatag ang blueprint ng lungsod kasama ang isang bagong detalye, ang lokasyon ng isang napipintong transaksyon na kanilang kailangang pigilan. Ang impormasyon ay galing sa isang insider, isang bihirang pagkakataon na may ganitong kalinawan ang kanilang intel. "Dito mangyayari ang deal," sabi ni Vance. Tinuturo ang isang gusali malapit sa sentro ng lungsod. "High-value target ito. Kung magtatagumpay sila, ang mga armas na ito ay maaaring magpalala ng sitwasyon sa buong rehiyon." Tahimik na nakikinig sina Dante at Renzo, ngunit sa kanilang isipan ay iba't ibang bagay ang tumatakbo. Alam nilang hindi na ito simpleng surveillance operation. Ang misyon na ito ay may mas malawak na implikasyon, at ang kabiguan ay maaaring sumira sa reputasyon ng organisasyon. "Maghahati tayo ng grupo," dagdag ni Vance. "Dante, sasama ka sa akin para siguraduhin na walang makalalabas sa gusali. Renzo, pupwesto ka dito sa rooftop ng katabing building. Mula roon, makikita mo ang buong lugar. Kailangan naming malaman
ang bawat kilos nila mula sa itaas. Tumango si Renzo, ngunit sa loob-loob niya, naramdaman niya ang bigat ng responsibilidad. Mag-isa siya sa posisyon na iyon at alam niyang anumang impormasyon ang makakaligtaan niya ay maaaring magdulot ng pagkatalo. Habang pinapaliwanag ni Vance ang detalyadong plano, palihim niyang iniisip kung paano siya magiging handa sa anumang maaaring mangyari. Nang magsimula ang operasyon, bawat miyembro ng grupo ay kumilos ng maingat. Si Vance at Dante, kasama ang kanilang team, ay pumasok sa building upang bantayan ang ground level. Si Renzo naman ay umakyat sa rooftop, bitbit ang mga kagamitan para sa surveillance. Sa unang mga minuto, maayos ang lahat. Tumawag siya sa radio upang iulat ang pagdating ng ilang sasakyan sa harap ng gusali. 3 SUV, hindi pa sila bumababa, sabi niya. Copy, sagot ni Vance. Patuloy na magbantay. Sabihin mo agad kung may kakaibang kilos. Makalipas ang ilang sandali, napansin ni Renzo ang isang grupo ng kalalakihan na pumasok sa building mula sa likod na pasukan. Hindi ito bahagi ng orihinal na plano na binanggit sa intel. Agad niyang inireport ito. May grupo sa likod, 6 sila. Mukhang hindi sila delivery crew. Saglit na natigilan si Vance bago sumagot. Manatili sa posisyon, Renzo. Huwag kang gagalaw. Kailangan natin ng kompletong larawan ng sitwasyon. Habang patuloy ang pagmamasid ni Renzo, napansin niya ang isang pamilyar na figura sa isa sa mga van na dumating. Si Calavera. Ang dating mentor nila, ang leader ng sindikato na pilit nilang tinatakasan, ay naroon sa gitna ng aksyon. Nanlalamig si Renzo sa nakita. Lahat ng naunang balita at babala ni Vance ay totoo. Si Calavera mismo ang nasa likod ng transaksyon na ito. Mula sa kanyang vantage point, kitang-kita ni Renzo kung paano nagbigay ng utos si Calavera sa kanyang mga tauhan. Sa bawat hakbang ng kalaban, tila mas malinaw kay Renzo na may mas malaki pang plano si Calavera. Hindi lang ito simpleng transaksyon, isa itong paraan upang ipakita sa mundo ang kahinaan ng organisasyon ni Vance. Ang ideya na maging dahilan ng kabiguan ng kanilang grupo ay nagdulot ng mas mabigat na pasaning emosyon kay Renzo. Renzo, tumawag muli si Vance sa radio. Anong nangyayari sa posisyon mo? Bahagyang napatigil si Renzo bago sumagot. Si Calavera ang nandito. Mukhang pinamumunuan niya ang deal. At base sa kilos nila, mukhang may plano silang iligaw tayo. Tumahimik si Vance, ngunit ramdam ni Renzo ang tensyon. Kailangan mo bang bumaba? Tanong ni Vance. Hindi sumagot si Renzo agad. Alam niya na kung iiwan niya ang kanyang posisyon, mas mahihirapan ang buong operasyon. Ngunit sa parehong oras, alam niyang kung mananatili siya, nasa panganib ang buhay niya. Hindi ito isang simpleng pagpili ng kung anong madali. Ito ay isang desisyon kung paano ililigtas ang buong grupo kahit pa mga hulugan ito ng kanyang sariling kapahamakan. Hindi, sabi ni Renzo, pilit pinatitibay ang boses niya. Kaya ko to. Habang patuloy niyang minamanmanan ang kilos ng kalaban, napansin ni Renzo ang isang armadong tao na papalapit sa kanyang lokasyon. Bago pa man siya makapagsenyas, bigla itong nagpaulan ng bala. Nagawa ni Renzo na iwasan ang karamihan ng tama, ngunit isang bala ang dumaplis sa kanyang braso. Sa kabila ng sakit, hindi siya umalis sa kanyang pwesto. Ginamit niya ang natutunan sa training upang kontrahin ang kalaban. Sa kaunting lakas, nagawang man-neutralize ni Renzo ang lalaking iyon, ngunit sugatan na siya. Renzo, anong nangyari? Nag-aalalang tanong ni Vance. May isa sa kanila na pumunta sa rooftop. Sagot ni Renzo, hingal na hingal. Pero maayos na. Tuloy lang kayo sa loob. Sa kabila ng sugat, nagpatuloy si Renzo sa pagbabantay. Patuloy niyang nireport ang bawat detalye. Ang galaw ng mga sasakyan, ang posisyon ng mga tauhan ni Calavera, at ang anumang kilos na maaaring magdulot ng kapahamakan sa kanilang grupo. Ang kanyang dedikasyon at tibay ng loob ay naging mahalagang bahagi ng tagumpay ng misyon. At bagamat alam niyang may malaking panganib pa rin, pinili niyang manatili sa kanyang responsibilidad hanggang sa dulo. Nang matapos ang operasyon, hindi agad bumalik si Renzo sa grupo. Saglit siyang tumigil sa rooftop, tinitingnan ang gusali sa ibaba. Sa kabila ng sakit at pagod, alam niyang tama ang kanyang naging desisyon. Hindi niya ipinagkanulo ang kanyang mga kasama. Bagkus, pinili niyang tumayo sa kanilang panig. Kahit pa ito'y nangangahulugan ng pagharap sa panganib at muling pagkikita
kay Calavera. Ang tunog ng mga nagbabasagang kahon, ang mga putok ng baril, at ang sigaw ng mga nagtatakbuhang tao ay naghalo sa hangin. Sa wakas, dumating na ang sandaling kinatatakutan ng marami sa kanila. Sina Agent Vance, Dante, Renzo, at ang kanilang buong grupo ay nakatayo sa gitna ng isang malaking bakbakan, harap-harapan kay Calavera at sa kanyang mga tauhan. "Dante, sa kanan! Renzo, kunin mo ang likod!" Utos ni Vance habang nagtatago sa likod ng isang malaking bakal na container. Kahit pa may sugat siya sa balikat mula sa unang round ng labanan, hindi siya nagpakita ng takot. Sa halip, ginamit niya ang lahat ng natutunan sa kanyang mahabang karera upang manatiling maayos ang kanilang formation. "Sir, kaya mo pa ba?" tanong ni Dante habang naglalagay ng bala sa kanyang baril. Ramdam niya ang kaba, pero sa bawat segundo ng labanan, mas lalo siyang tumatapang. Alam niyang hindi sila pwedeng umatras. Sa bawat galaw ni Vance, sa bawat hakbang niya kahit sugatan, nararamdaman ni Dante ang tibay ng loob ng kanyang mentor. "Kailangan kong kayanin," sagot ni Vance, mariing nakatingin kay Dante. "Hindi pwedeng sumuko ngayon." Nakikita ni Renzo ang lahat mula sa kanyang posisyon. Sa kabila ng ingay ng labanan, malinaw niyang naririnig ang mga salitang iyon. Sa sandaling iyon, naalala niya ang lahat ng kanyang pagsasanay. Ang oras na ginugol niya sa pag-aaral ng taktika, ang mga di mabilang na oras ng shooting drills, at ang mahahabang gabi ng pagmamasid. Hindi lang ito tungkol sa lakas, hindi lang ito tungkol sa bilis, ito'y tungkol sa tamang pagdedesisyon sa gitna ng kaguluhan. Sa isang mabilis na galaw, nakita ni Renzo ang isang grupo ng mga tauhan ni Calavera na nagtatangkang i-flank ang kanilang posisyon. "Vance, may paparating sa kaliwa! Dalawa sila, armado!" Sigaw niya sa radyo. Walang pag-aalinlangan, kumilos siya. Ginamit niya ang natutunan sa pagtakbo mula sa cover patungo sa cover, maingat na pinatumba ang isa sa mga kalaban nang hindi naaabala ang formation ng grupo. "Good shot, Renzo!" Narinig niyang sigaw ni Vance mula sa radyo. Hindi alam ni Renzo kung ano ang naramdaman niya sa sandaling iyon. Parang nawala ang lahat ng alinlangan na matagal nang bumabagabag sa kanya. Hindi na ito tungkol sa kanyang nakaraan, sa mga desisyong mali na nagawa niya noon. Ito ay tungkol sa ngayon, sa pagkakataon niyang tumayo sa tamang panig. Habang tumatagal ang labanan, naging mas halata ang pagkadesperado ng mga tauhan ni Calavera. Isa-isang napapatumba ang kanilang mga kasamahan, at si Calavera mismo ay napilitang umatras patungo sa isang secured na bahagi ng warehouse. Alam niyang kaunti na lamang ang natitira sa kanyang puwersa, ngunit hindi siya nagpakita ng takot. Nang makita ni Vance na nagtatangkang magtago si Calavera, mabilis niyang binigyan ng utos ang lahat. "Ito na ang pagkakataon natin. Sundan niyo siya. Huwag niyo siyang bigyan ng oras para magplano." Si Dante, na naglilinis ng paligid ng kanilang zone, ay sumabay sa pagsugod. Kitang-kita niya ang sugat sa balikat ni Vance, ngunit hindi niya ito pinagtuunan ng pansin. Sa halip, ginamit niya ang inspirasyong dulot ng tapang ng kanilang leader upang mas lalo pang magpursige. Sa bawat pagputok ng kanyang baril, sa bawat hakbang niya patungo sa kinaroroonan ni Calavera, pakiramdam niya ay mas lalo siyang lumalapit sa layuning itama ang kanilang nakaraan. "Renzo, nasa likod kita. Huwag kang huminto," sigaw niya habang tumatakbo. "Tiwala ka lang," sagot ni Renzo, at sa sandaling iyon, naramdaman niya ang tuluyang pagbitaw sa takot. Ginamit niya ang lahat ng natutunan sa pagsasanay, ang tamang posisyon, ang pag-anticipate ng kilos ng kalaban, at ang tamang diskarte sa bawat galaw. Hindi na siya ang dating Renzo na palaging nagdadalawang isip. Ngayon, isa na siyang ganap na bahagi ng grupo, tumatayong haligi ng kanilang tagumpay. Nang matumbok nila ang kinaroroonan ni Calavera, nakita nila itong mag-isa na lamang, nakatayo sa gitna ng madilim na kwarto ng warehouse. May hawak itong baril, ngunit halatang ubos na ang kanyang lakas at suporta. "Renzo, Dante," mahinang sabi ni Vance. Hawak pa rin ang kanyang balikat na dumurugo. "Kausapin niyo siya. Alamin natin kung ano talaga ang layunin niya." Lumapit si Renzo, may halong tapang at kaba. "Calavera, tapos na. Wala ka nang kawala. Bakit mo pa ginagawa to?" Tumawa si Calavera, ngunit halata ang pagod sa kanyang boses.
Ginagawa ko to dahil hindi niyo maintindihan. Ang mundong ito, ang laro nito, ang pagsunod sa panuntunan ng iba ay hindi para sa mga tulad natin. Tulad natin, sinubukan mo na kaming hilahin pabalik sa kadiliman. Sagot ni Renzo, mariing nakatingin sa kanya. Pero alam mo kung bakit hindi na kita sinundan. Dahil sa pagkakataong binigay sa amin. Dahil sa mga taong naniwala sa amin. Natigilan si Calavera. Sa kabila ng kanyang galit at determinasyon, sa sandaling iyon, alam niyang wala na siyang kontrol. Sa bawat salitang binibitawan ni Renzo, nararamdaman niyang nawawala na ang kapangyarihan niya sa mga taong minsang sumunod sa kanya. Sa estratehikong pagkilos ng buong grupo, napasuko nila si Calavera. Ngunit hindi ito naging madali. Nasugatan si Vance at marami sa kanilang mga kasama ang sugatan rin. Ang operasyon ay nagtagumpay, ngunit may kapalit. Sa kabila ng lahat, lumabas ang katotohanang ang pagbabalik ni Calavera ay hindi lamang para maghiganti. Sa mga huling sagot niya, tila may binabanggit siyang mas malaking plano. Isang lihim na tila mas malaki pa sa anumang inakala nila. Habang pinalabas sa Calavera ng kanilang grupo, lumingon ito kay Renzo at Dante. Magiging maayos kayo, ngunit tandaan nyo, ang mundong ito ay hindi basta nagpapatawad. Sa saglit na iyon, hindi nagbitiw ng salita ang magkapatid. Pero sa kanilang mga mata, malinaw ang mensahe. Maaaring may aninong patuloy na susunod sa kanila, ngunit kaya na nilang lumaban at tumayo sa tamang panig. Matapos ang matinding engkwentro kay Calavera, muling bumalik ang grupo sa kanilang safe house. Sa kabila ng tagumpay ng kanilang misyon, ramdam ng bawat isa ang bigat ng mga naging sakripisyo. Marami sa kanila ang sugatan, kabilang si Agent Vance na tahimik lang na umupo sa isang gilid habang hinahayaang gamutin ang sugat sa balikat. Si Dante, na noon pa man ay laging maingat sa kanyang mga kilos, ay halos hindi makatingin ng diretso kay Vance. Mula pa sa umpisa ng kanilang pagsasanay, may kung anong kuryosidad na si Dante kay Vance. Hindi niya masyadong binibigyang pansin iyon noong una. Iniisip na simpleng respeto lamang ito sa kanilang leader. Pero habang tumatagal, habang mas nagiging personal ang bawat misyon at mas nakikilala niya ang pagkatao ni Vance, naramdaman niyang may ibang damdaming umuusbong. Hindi ito isang bagay na madali niyang maamin, lalo pat sanay siyang itago ang lahat ng kanyang emosyon sa likod ng malamig na ekspresyon. Ngunit ngayon, sa harap ng isang taong nagsakripisyo ng husto para sa kanilang tagumpay, nag-iwan ito ng hindi maipaliwanag na epekto sa kanya. Vance! Simula ni Dante, habang nasa training room silang dalawa, ilang araw matapos ang operasyon. Pigil niya ang sariling boses, parang nag-aalinlangan. Gusto ko lang sanang magpasalamat sa lahat ng ginawa mo. Kung hindi dahil sa'yo, hindi siguro kami magkakaroon ng ganitong pagkakataon. Salamat sa pagtitiwala mo. Tumingin si Vance sa kanya, nakangiti ng bahagya. Dante, ang tiwala ay hindi ko ibinibigay ng basta-basta. Nakikita ko ang potensyal mo at iyon ang dahilan kung bakit pinili ko kayong magkapatid na tulungan. Pero hindi ko naisip na kailangan yung magpasalamat. Trabaho ko lang ito. Sa mga salitang iyon, alam ni Dante na hindi madaling umamin ng emosyon si Vance. Pero mas tumibay ang nararamdaman niya. Hindi ito simpleng paghanga lamang. May halong respeto, pagtingala, at ang hindi maipaliwanag na paghahangad na maging malapit sa lider na ito. Ngunit hindi niya alam kung paano ito ipapahayag. Habang tumatagal, mas nahihirapan si Dante na itago ang kanyang damdamin. Hindi niya ito maipakita ng lantaran dahil alam niyang may mas malalaking bagay silang kailangang unahin. Ang grupo, ang mga susunod na misyon, at ang muling pagbawi sa kanilang sariling mga pagkatao. Pero sa bawat pagkakataong nagkakaroon sila ng tahimik na pag-uusap, nararamdaman niyang unti-unting lumalalim ang koneksyon nila ni Vance. Samantala, si Vance ay may sariling laban na kinakaharap. Hindi lingid sa kanyang kaalaman ang unti-unting paglapit ni Dante sa kanya at nararamdaman niya rin ang implikasyon ng mga simpleng salita, ng mga mahabang tinginan at ng tahimik na paggalang na ipinapakita ng binata. Ngunit bilang leader, alam ni Vance na hindi siya maaaring magpadala sa emosyon. Alam niyang nasa kanya ang responsibilidad, hindi lamang kay Dante, kundi sa buong grupo. Sa bawat sandali na tila gusto niyang sagutin ang damdaming iyon, pinipigilan niya ang sarili. Isang gabi, habang tahimik silang dalawa sa rooftop, muling binuksan ni Dante ang usapan. Vance,
Minsan iniisip ko kung tama ba na nandito ako. Ang daming nangyari sa nakaraan ko, ang daming mali. Pero noong dumating ka, parang may liwanag na pumasok sa gulo ng buhay ko. Tumango si Vance, iniwas ang tingin sa malayo. Lahat tayo may madilim na nakaraan, Dante. Hindi kita kinuha sa grupong ito para baguhin ka. Kinuha kita dahil alam kong may kakayahan ka na baguhin ang sarili mo. Napatingin si Dante kay Vance at sa kanyang mga mata ay may halong pasasalamat at paghanga. Kaya nga hindi ko alam kung paano ko ipapakita sa iyo ang respeto ko. Pero higit pa roon, gusto kong malaman mo na mahalaga ka sa akin, hindi lang bilang leader. Saglit na nanahimik si Vance. Hindi siya sanay sa ganitong pag-uusap. Bilang leader, sanay siyang magbigay ng utos, sanay siyang magtiwala sa training, sa proseso. Pero sa pagkakataong ito, ramdam niya ang bigat ng mga salitang iyon. Ramdam niyang may totoong damdaming nakapaloob doon. Isang damdaming hindi niya inaasahang maririnig sa isang tao na dati puno ng galit sa mundo. Dante, mahinang sagot ni Vance. Alam ko kung anong nararamdaman mo, pero masyado akong maraming responsibilidad. Ang grupo, ang bawat misyon, ang seguridad ninyo. Hindi ko maaaring isantabi iyon para sa emosyon. Ramdam ni Dante ang bigat ng sagot ni Vance, ngunit hindi siya sumuko. Hindi ko sinasabi na kailangang may mangyari agad. Gusto ko lang malaman mo. At kung darating ang panahon na handa ka, nandito lang ako. Sa mga araw na sumunod, tahimik na tinanggap ni Dante ang sagot ni Vance. Hindi niya pinilit, hindi niya itinulak ang usapan. Sa halip, nagpatuloy siya sa kanyang training. Mas naging seryoso sa bawat misyon. Para sa kanya, ang mahalaga ay nasabi niya ang kanyang nararamdaman. Hindi niya kailangang pilitin ang anumang pagbabago. Ang pagkakaroon ng tiwala kay Vance at ang kaalaman na narinig ng leader niya ang kanyang saloobin ay sapat na para sa kanya sa ngayon. Samantala, si Renzo ay nanatiling tahimik sa buong sitwasyon. Alam niya ang nararamdaman ng kanyang kapatid, ngunit hindi niya ito pinansin ng masyado noong una. Ngunit nang makita niyang mas naging determinado si Dante, mas naging malinaw kay Renzo ang epekto ni Vance sa kanilang buhay. Sa halip na pagdudahan o questionin ang damdamin ng kapatid, tinanggap niya ito bilang bahagi ng pagbabagong nararapat sa kanila. Naging mas supportive siya kay Dante, mas maingat sa mga salita, at mas sinikap na magbigay ng moral na suporta. Sa kabila ng lahat, ang relasyon ni Vance at Dante ay nanatiling lihim. Hindi ito naging dahilan upang magbago ang kanilang trabaho, ngunit nagbigay ito ng tahimik na lakas kay Dante. Sa bawat misyon, alam niyang may tiwala si Vance sa kanya. At kahit hindi lantaran, alam din ni Vance na may isang tao sa grupo niya na hindi lang tumitingala sa kanya bilang leader, kundi bilang isang taong may tunay na halaga. Ang liwanag ng umaga ay nagdulot ng panibagong pag-asa sa dating magulong mundo ni Renzo at Dante. Sa wakas, may pagkakataon na silang mamuhay ng mas may layunin at direksyon. Mula sa isang nakalalasong kapaligiran, napasok nila ang isang samahan na hindi lamang nagbigay sa kanila ng proteksyon, kundi pati na rin ng bagong pag-asa. Sa unang mga linggo, hindi naging madali para kay Renzo na maging bukas sa mga kasama niya. Sanay siya sa buhay na puno ng pagdududa at pag-iingat, kaya't ang simpleng pakikisalamuha ay tila isang malaking hamon. Subalit, sa tulong ng unti-unting pagkilala niya sa kanilang grupo, mga taong may kani-kaniyang pinagdaanan at pagkukulang, nagsimula rin siyang magbukas ng kanyang sarili. Isang araw, habang nagkakape sa kantina ng organisasyon, lumapit ang isang kasamahan sa kanya. Renzo, hindi ko alam kung alam mo to, pero marami sa amin dito, kagaya mo. Nagmula rin kami sa madilim na nakaraan. Napatingin si Renzo, iniangat ang tasa ng kape at sandaling tumahimik. Kagaya ko, siguro, pero hindi ibig sabihin na madali na para sa akin. Hindi naman basta-basta nawawala ang nakaraan, alam mo yon? Hindi nga basta-basta nawawala, sagot ng kasamahan. Pero kaya itong pagtibayin ng mga tamang tao sa paligid mo, kung hayaan mong tulungan kanila. Dahil sa usapan nilang iyon, unti-unting natutunan ni Renzo na buksan ang sarili, kahit paunti-unti. Nakikita niya ang halaga ng bawat simpleng pakikipag-usap, ng pagtulong sa kasamahan sa mas simpleng paraan, at ng pagbuo ng mga koneksyon na hindi base sa takot kundi sa tiwala. Si Dante naman,
ay patuloy na nagiging mas matatag sa kanyang pananaw sa buhay. Ang dati niyang mapusok na ugali ay napalitan ng mahinahon na disposisyon. Sa bawat misyon at bawat araw ng pagsasanay, mas lalo siyang nagiging disiplinado. Nagulat pa nga ang ilang mga kasama niya sa pagbabagong ito. "Dante, dati kang parang bomba na madaling sumabog," pabirong sabi ng isa sa mga trainers. "Pero ngayon, parang ikaw na ang pinakamalamig sa amin." Ngumiti si Dante, tumango habang nag-aayos ng mga armas. "Siguro kasi natutunan ko na ang halaga ng tamang direksyon. Hindi ko na kailangang magpadala sa galit o takot. Maraming dapat gawin at mas magagawa mo yun kung malinaw ang isip mo." Sa bawat araw na lumilipas, mas nararamdaman ng magkapatid ang pagbabago hindi lamang sa kanilang mga sarili, kundi pati na rin sa kanilang relasyon. Ang mga dating alitan at pag-aalinlangan ay napalitan ng mas malalim na pag-unawa. Si Renzo, na noon ay laging pinoprotektahan ang nakababatang kapatid, ay natutong magtiwala kay Dante. Sa kabilang banda, si Dante ay natutong sumandal sa lakas ng loob ng kanyang kuya kapag kailangan. "Renzo," sabi ni Dante isang gabi habang nakaupo sila sa tapat ng isang maliit na bonfire sa labas ng kanilang training camp. "Sa tingin mo ba kaya na talaga nating magbago? I mean, tuluyang baguhin ang takbo ng buhay natin?" Tumikhim si Renzo, iniwas sandali ang tingin sa apoy. "Dati iniisip ko hindi, pero ngayon, siguro oo. Basta may mga taong naniniwala sa atin, basta may tamang pagkakataon. Parang ang labo ng mundo dati, di ba?" Dagdag ni Dante. "Pero ngayon, parang, kaya pala, basta ibigay mo lang ang best mo." Nagpatuloy ang kwentuhan nila ng ilang minuto, tahimik ngunit punong-puno ng pag-asa. Hindi na kailangang magsigawan o magbangayan. Sa halip, bawat salita ay parang isang mahinahong paalala na ang pagbabago ay posible, basta't pipiliin ito araw-araw. Ang kanilang dating magulong buhay ay hindi na nila itinatanggi. Hindi nila sinusubukang burahin ang nakaraan. Sa halip, ginamit nila ito bilang inspirasyon upang tumulong sa iba. Kapag natatapos ang kanilang training, bumabalik sila sa kanilang baryo upang magsagawa ng mga simpleng community programs. Nag-aayos sila ng mga lumang pasilidad, nagbibigay ng libreng workshops para sa mga kabataan at tinuturuan ng iba na huwag mawalan ng pag-asa. Minsan, isang matandang residente ng kanilang baryo ang lumapit kay Renzo. "Akala ko dati, kayo ang sisira sa buhay ng mga batang ito. Pero ngayon, kayo pa ang nagbibigay ng pag-asa." Tumango si Renzo, bahagyang ngumiti. "Dati rin po, iniisip namin na hindi na namin kayang magbago. Pero natutunan namin na kaya naman pala, basta bibigyan mo ng tamang oportunidad." Ang baryo na dating puno ng takot ay nagsimulang magliwanag sa bagong pag-asa. Ang mga bata na dati palaging nagtatago o lumalayo kapag nakikita sila, ngayon ay tumutulong sa kanilang mga proyekto. Ang mga magulang na noon ay puno na ng galit at hinanakit sa kanila ay unti-unting natutong magtiwala muli. Si Renzo, na noon ay palaging maingat at laging naghahanap ng paraan para protektahan ang sarili, ay natutong magbukas ng puso sa komunidad. Si Dante naman, na noon ay palaging puno ng init ng ulo, ay naging mahinahon at mapagbigay sa bawat ginagawa niya. Hindi naging perpekto ang lahat. May mga pagkakataong bumabalik ang mga alaala ng nakaraan, ang mga maling desisyon, ang mga taong nasaktan nila. Ngunit sa halip na magtago sa mga aninong iyon, hinarap nila ito bilang bahagi ng kanilang kwento. At sa bawat pagsubok, sa bawat hamon, mas naging matibay sila. Ang kwento ng magkapatid ay naging inspirasyon hindi lamang sa kanilang komunidad, kundi pati na rin sa organisasyon ni Agent Vance. Ang kanilang tagumpay ay hindi lamang nakikita sa bawat misyon, kundi pati na rin sa bawat ngiti ng mga taong tinulungan nila. Sa kabila ng lahat, natutunan nila na ang tunay na pagbabago ay hindi madali, ngunit posible. At sa bawat araw na dumarating, natutunan nilang ang kanilang kwento. Kahit puno ng sugat at pagkakamali, ay kayang maging dahilan ng pag-asa para sa iba. Sa pagtatapos ng isang mahabang gabi ng operasyon, nakaupo si Agent Vance sa gilid ng isang lamesa sa kanilang headquarters. Nakatutok siya sa isang maliit na larawan ng isang simpleng bahay sa probinsya, ang dating tahanan na matagal na niyang iniwan.
Sa kabila ng kanyang mga tagumpay bilang leader at tagapagligtas ng maraming buhay, hindi niya maiwasang magtanong kung ito na ba ang tamang panahon para magpahinga. "Vance," tawag ni Dante habang lumapit sa kanya. "Kanina ka pa tahimik. May iniisip ka ba?" Ngumiti si Vance, ngunit bakas sa kanyang mukha ang pinaghalong saya at lungkot. "Dante, hindi na ako kasing bata tulad noong unang beses tayong magkita. Ang katawan ko, ramdam ko na ang bawat sugat at pagod na pinagdaanan natin sa mga taong ito." Napatigil si Dante. Ramdam niya ang bigat ng mga salitang iyon. "Ibig mo bang sabihin?" Tumango si Vance. "Panahon na siguro para sa akin na bumalik sa aking bayan. Gusto kong tahimik na buhay. Simpleng kabuhayan, malayo sa gulo." Hindi kaagad nakasagot si Dante. Para sa kanya, si Vance ang pundasyon ng kanilang grupo. Si Vance ang nagbigay ng bagong direksyon sa buhay nilang magkapatid. Ngunit sa kabila ng pangungulila na alam niyang mararamdaman, naiintindihan niya ang dahilan. "Naiintindihan ko, Vance, pero malaking kawalan ka sa amin. Hindi mo ako mawawala, Dante. Nandito pa rin ako, pero hindi na kasing aktibo tulad ng dati. Kayo na ni Renzo ang nakikita kong susunod na leader dito. Kayo na ang magpapatuloy ng nasimulan natin." Sagot ni Vance. Ilang buwan ang lumipas mula nang iwan ni Vance ang aktibong serbisyo. Si Dante at si Renzo ay hinirang na bagong mga leader ng isang espesyal na programa para sa mga kabataang naligaw ng landas. Ang programa ay hindi lamang tungkol sa pagsasanay sa mga kabataang ito na maging handa sa mga misyon. Mas malalim ang layunin nito. Bigyan sila ng pag-asa, ipakita sa kanila na kahit gaano kalalim ang kanilang pinanggalingan, may paraan upang makabangon. "Renzo," sabi ni Dante habang nasa gitna sila ng isang workshop, "sa tingin mo ba, lahat ng mga batang ito may pag-asa talaga?" Tumawa si Renzo, bahagyang napailing. "Dante, kung nagawa nating magbago, bakit sila hindi? Hindi naman tayo espesyal. Ang kaibahan lang natin, binigyan tayo ng tamang pagkakataon." Napangiti si Dante sa sagot ng kapatid. "Tama ka. Minsan talaga kailangan mo lang may magtiwala sa'yo para magbago ka." Sa bawat araw ng pagsasanay, unti-unting natutunan ng magkapatid ang tunay na kahalagahan ng pagtuturo. Hindi lahat ng kabataang pumapasok sa kanilang programa ay seryoso agad. Marami sa kanila ay lumaki sa magulong paligid, sanay sa pandaraya, at hindi basta nagtitiwala. Ngunit sa ilalim ng mahabang pasensya, nina Dante at Renzo, natutunan ng mga ito ang halaga ng disiplina at tiwala. Minsan, sa gitna ng kanilang pag-eensayo sa shooting range, nilapitan ni Renzo ang isa sa mga bagong trainee na hirap sa pag-asinta. "Huwag mong pilitin, huwag mong kalimutang huminga, saka mo itutok ng maayos." "Pero sir," sagot ng bata, "pakiramdam ko kahit anong gawin ko, palpak pa rin ako." "Lahat tayo dumaan dyan," sabi ni Renzo, ang boses ay puno ng pasensya. "Ang mahalaga, hindi ka tumitigil. Kasi pag hindi ka tumigil, darating ang araw, magugulat ka na lang. Kaya mo na pala." Ang baryo na dating puno ng takot ay unti-unting nagbago. Ang mga dating sulok ng lugar na puno ng takot at kawalang pag-asa ay napalitan ng mga bagong proyekto, mga kabataang nagtutulungan at mga magulang na muling nakangiti. Hindi man perpekto ang lahat, may nadarama ng pagbabago sa paligid. "Dante," sabi ni Renzo isang gabi habang nagpapahinga sila. Matapos ang isang mahabang araw ng training. "Parang ang tagal na noong mga panahon na tayo yung pinatatakutan dito sa lugar na to. Parang ibang tao na tayo, ano?" Sagot ni Dante, ngumingiti habang nakatingin sa mga bituin. "Pero siguro, iyon ang natutunan ko sa lahat ng to. Ang pagbabago, hindi nangyayari sa isang gabi. Pinipili mo siya araw-araw." Naging inspirasyon ang magkapatid hindi lamang sa kanilang mga trainees, kundi pati na rin sa mga residente ng kanilang baryo. Sa bawat kwento ng kanilang nakaraan na isinasalaysay nila, sa bawat batang natutulungan nilang maniwala sa sarili, mas lalo nilang nararamdaman na ang kanilang kwento ay may mas malalim na kahulugan. Hindi ito tungkol sa pagtakbo mula sa kanilang nakaraan, kundi ang paggamit ng kanilang nakaraan upang magbigay ng lakas sa iba. Sa bawat ngiti ng mga kabataang dati takot sa mundo,
Sa bawat proyekto na natatapos ng kanilang komunidad, sa bawat simpleng pagbanggit ng kanilang pangalan bilang mga bayani, naramdaman ni Dante at Renzo ang tunay na halaga ng kanilang pagbabagong buhay. Hindi sila perpekto, ngunit sa araw-araw nilang pagpili na maging mas mabuting tao, nagawa nilang maging inspirasyon ng iba. Sa dulo ng araw, ang kanilang dating magulong kwento ay hindi na isang pabigat. Sa halip, ito na ang nagsilbing gasolina sa kanilang patuloy na pag-usad. Sa kabila ng lahat ng pagsubok at sakit, natutunan nilang ang tunay na pag-asa ay nagmumula sa pagpili. Ang pagpili na maniwala, ang pagpili na magbago, at ang pagpili na magbigay ng liwanag kahit sa pinakamadilim na sulok ng buhay.